Goal po natin na mailapit yung aviation knowledge sa mas nakararaming Pilipino. Sir, may idea po kayo if may online yung FAA Flight Ops course? Flight Ops course, sir, from Flight Dispatch? If yes, oo, merong online course, pero if yun yung tinutukoy mo, yung for Flight Dispatch, yun, oo, sa Sheffield. Yes, kasi produkto din ako ng Sheffield. Nga lang, para ma-qualify ka sa online, ang tawag din na doon ay distance learning. Syempre, alam ko may experience ka na as Flight Dispatch. So, pwede mo nang gamitin yon to get the online distance learning. Pero, meron pa ding requirement na at least 5 days na pupunta ka ng US to take the exams physically, lalo na yung ADX, saka yung oral practical exam. So, yun siya. So, may may choices yun. May 5 days, may 2 weeks, may 3 weeks stay. Tapos, yung pinaka-full course nila doon sa Sheffield ay 5 weeks. When I went to Sheffield, ang pinili ko doon ay yung 2 weeks, 2 weeks stay doon sa parang classroom requirement, classroom lessons. Tapos yung, 'di ba sabi ko 5 weeks yung buong course, So yung content ba tawag doon? Basta yung lessons for the first 3 weeks, kinuha ko yun online. Self-paced siya. So I was given 3 months to complete yung yung mga lessons na yon. Then, yung pagpunta ko na ng US, which is yung start na ng 2 weeks, sumama na ako doon sa current na na klase doon for 2 weeks, no. Saka ewan ko lang ngayon kung meron ng overseas testing center for FAA, pero parang wala pa rin yata. So, kaya kailangan na nandun ka sa Amerika to take the exam, both the written and the oral practical exam. Yan, may tanong si Kino. Sir, sobrang taas ba ang requirement para magtrabaho sa ibang bansa? Okay. Magandang question yan, no? Kasi nabanggit ko sa isang vlog ko na unfortunately, at this time, ang ang asenso talaga natin sa mundo ng aviation, it's either you become hired sa major airlines, no, ng Pilipinas, o kung hindi naman airlines or yung MROs, yung mga sa Lufthansa, yung sa pa yung isa? Basta yon, yung basta mga major MROs, no, either ma-hire ka sa mga ganon or abroad pa din. Pero kahit nga yung mga galing na sa major airlines, no, nag-a-abroad pa din eh. So ano ba yung mga panlaban natin? Mga pwede nating panlaban, no, sa mundo ng abroad. Ang diyan is yung experience talaga. So at least 2 to 3 years experience magkaroon ka nun para ma-hire sa ibang bansa. Isa ding strategy is to be hired muna as mga airport personnel sa airport, lalo na sa Dubai, sa Qatar. Tapos from there, abang ka ng opportunity internally for for the license, for the flight ops position. Minsang doon, diskartihan doon. Tapos ito rin pala isa, no. Madalas ko nang nakikita yung mga hiring is about flight support positions or yung pagiging flight dispatcher pero hindi airlines. Magiging nyo dito is ang dapat na experience nyo is about private flight operations naman na. So yun yung nakikita kong parang trend na dumadami na yung dumadami na yung mga flight support companies, tapos nag-hire sila ng mga dispatchers lalo na sa sa UAE, dumadami na doon. Alright, so may question dito si Wayne Castillo Caluga. Sir, kamusta po employment ng FD dito sa Pilipinas? Mahirap po bang makapasok? Gandang question, Kamusta nga ba? Okay naman siya siguro. Hindi, mahirap eh. Oo, nakita ko din mahirap. Kasi bukod sa ang onti ng opportunities. Pero sa tingin ko dahil konti lang kasi hindi sila ganoon ka-open to hire o to post something online saying that they're hiring flight dispatchers. Yun ang problema naman natin sa career na ito, no. Talagang tagong-tago
is either word of mouth or syempre through connections na din. The way I see it, no, mahirap din talaga kasi nga bukod sa parang ang onti ng job opportunities, parang napaka-rare na na mag-open sila ng hiring. Pero kasi para silang kailangan mong isa-isahin sila yung mga aviation companies kung nag-hire sila. Or yung word of mouth, connections, gano'n. Anong gagawin mo na ngayon? Meron ka ng license. Natapos mo na yung dispatch school mo. So, naghahanap ka ngayon ng mapapasukan as flight dispatch. So, keep on searching kasi mailap talaga eh. Mailap talaga. O ngayon sa Cebu PAC, di ba? Parang nakita ko sa LinkedIn, hiring sila doon. So, kahit anong opening na makita nyo, send lang ng send. Tapos, i-suggest din na habang nag-aantay para hindi kayo matenga is ibang ibang work muna, ibang job muna. Share ko lang So, nung pagka-graduate ko naman ng PATS 2011, although nakakuha ako agad ng work noon sa PAL the same year, prior to that naman ay nag-call center ako. Call center sa gabi, tapos aral sa umaga. Sa tingin ko nakatulong din yun yung meron akong work experience na talaga to be hired na rin as flight dispatch assistant. Kahit naman na hindi, parang sa unang tingin, hindi related. Kasi call center, tapos flight operations, no? Meron meron mong maiko-connect yan. So, ang importante, meron kang work experience. So, yun, ka muna. Habang nag-aantay ng opportunity sa flight operations, keep yourself busy. Alright. Meron pa yung mga questions dito. Sir, ask ko lang po how makakuha ng GCAA certification if licensed na. GCAA sa Dubai, sa UAE. I'm not sure kung same process lang, check mo yung GCAA website mismo. Kasi sa GACA website naman, o yung dito sa Saudi, yung GACA, yung equivalent, no? Meron doong chapter yung licensing. For sure, meron doong part na kung paano i-convert yung license mo, yung Philippine license into GCAA license. Kasi dito sa GACA, ang nangyari sa akin noon, yung kinonvert ko, usually kasi hindi ka pwedeng magkaroon ng license nang hindi dumadaan sa dispatch school dito sa Saudi, ha. Kaya requirement talaga yon, dapat dumaan ka muna sa dispatch school. Pero since meron na akong lisensya, ginamit na nila yon as proof na hindi na ako kailangang dumaan ng dispatch school at diretso ng exams. So, baka sa GCAA, ganun din ang setup doon. So, check with the website, So, nandun yun. So, may question pa dito. Sabi ni Raf SHS. Hello, I'm G12, grade 12. No, I wanna be a pilot, but how? Grade 12 is sa senior high school. How? Ang pinakamadali dyan, if you have the budget, go straight to the flight school. No? Meron ka ng 3 to 5 million ready. Pero hindi naman yun, hindi naman yun bultuhan. Pero mas maganda kung may bulto ka ng 3 to 5 million. Diba? Kung wala pa naman at kumbaga gagapangin, yung iipunin, ganyan, kuha ka muna ng course na sa tingin mo ay magiging backup profession mo. Yan. Kasi you'll never know, no? Katulad ng nangyari sa akin, I'm in the middle of my flight schooling, flight training, pero suddenly na-stop dahil sa financial reasons. So, at least you still have a backup profession, no? So, kuha ka ng course na sa tingin mo ay matatapos mo, gusto mo din. Kumbaga, siyempre, gusto natin piloto, number 1, number 1 pilot. Pero yung kuha ka ng backup, yung next best thing na gusto mong maging. Yan. So, yun yung kunin mo. After you finish the course, tapos kung may budget na kayo nun, flight training na. So, hindi naman kailangang agad-agad, no? Hindi kailangan madaliin ang pagpapilot. Alright. So, ayan, sabi ni Plus Care, correct po, hirap makahanap ng work sa flight dispatch. I started real estate, then, pasa lang, ayun, nakachamba. Yun. Congratulations, Sir Plus Care. Sa FD sa Gen Alpha. Ipon ng experience, sobrang worth it. Yun. Yes. O, diba? Si Sir Plus, ewan ko kung Sir o Ma'am to, basta si Plus Care na lang.
real estate, di ba? Tapos naging sa flight operations, di ba? Related ba sila? Hindi. Pero yun nga, kailangan talaga ng experience. So habang, kasi survival mode eh. Pag ikaw pumasok ng aviation, survival mode ka na yan. So pagkatapos mo ng aviation course, survival mode. So, yan. Thank you din, no, Raf, sa question mo. So, may tanong si Jazz. May question si Jazz, no? Hello po. Wala po bang specific strand kapag kinuha aviation? HUMSS po kasi ako. Sabi dapat STEM daw. Kapag nag-aviation, may hirapan po ba ako noon? Right? Okay. Hi Jazz, thank you sa question mo, no. Anong plans mo ba after senior high? Parang itutuloy mo ba siya as aviation course? Or yung binabanggit mo dito na aviation is yung flight training na, flying na? Kasi, wala namang problema, no, kung HUMSS, sabihin nito yung humanities yata yun, ano. Wala namang problema kung kunin mo yung HUMSS, tapos flight training ka na diretso. Kasi, within the flight training naman, may ground schooling pa naman yan. Doon mo talaga maaaral, no, matututunan yung everything and anything about aviation. Hindi kailangan na STEM para makapasok ka sa isang flight school. Hindi yun requirement. Well, it's a good thing na STEM ka kasi related sa engineering, technical, ganyan. Pero wala namang problema kahit galing ka sa non-technical course. Meron nga akong kilala, medical field siya eh. Tapos, para nursing. Tapos, nag-pilot. Edi pilot na siya ngayon. So, wala naman yung sa inaral mo sa senior high. Saka yung sinabi mo na mahihirapan po ba ako noon. Nasa sa iyo yun eh. Ang aviation, flight training, baka, sige, mag-focus tayo sa flight training, pagiging piloto. Wala yung, masyadong math, kung yun yung kinababahala mo. Ang yung math dyan ay very basic lang. Wala naman yung calculus, differential, integral calculus. Walang ganon. Trigonometry, hindi rin yan. Wala rin yung ganon. Pang mga sine, cosine, walang ganon. Basic algebra lang. Ang naaalala ko is, syempre, yung formula ng speed, diba, distance over time. Tapos, pwede mo rin gamitin yun as fuel consumption. Mga ganong klaseng algebra lang. Hindi siya ganon ka-technical. Pero, kapag ikaw naman ay tutuloy ng aviation course, ibang usapan na yun. Kasi, kapag aviation course, lalo na pag aeronautical engineer, AMT, kahit yung air transapats, tapos sa, sa avionics din, may mga subject kami na calculus din eh. So, kung kaya naman, edi kaya. Wala namang problema. Titingnan ko pa to ng mas malalim kung ano yung STEM talaga. Kasi itong tito nyo, hindi na ako dumaan sa STEM eh. From 4 years high school straight to college na agad. So, sige, titingnan ko itong STEM na to, kung ano ba yung nilalaman niya. Ayan. So, may question ulit. Plus care, may question. Sir, ask lang, gaano ka-intense ang training sa FAA? Okay. Depende sa Depende sa preference mo as a student. Kasi ako, ang preference ko is, ayoko ng parang tanong-sagot lang. Na parang tatandaan mo yung, kumbaga may question, tapos tatandaan mo yung sagot. Hindi kasi ganun sa Sheffield. Sa Sheffield kasi, talagang in-depth, basta malalim. Malalim yung pagkaka-discuss ng mga lessons nila doon. Kaya yun din talaga ang nagustuhan ko. Kasi sa ibang school daw is more on, syempre yung ATPL handbook, yun yung mga questions doon, tapos may multiple choice. So, anong question na ito? O ito yung sagot dito, tandaan nyo. Parang ganun, parang memorization. Yun daw yung ibang school. Pero sa Sheffield kasi, hindi ganun. Kumbaga, i-explain talaga nila ng mabuti kung ano yung theory behind the question. So, sabi nga doon, yung mga lessons sa Sheffield is more on preparing you for airline interviews. Kung intense, may bumabagsak, yes. Pero kung kung aaralin mo talaga, e-effortan mo mag-aral, papasa mo. Hindi imposible. Saka, syempre, kapag nag-FAA ka, andun din yung pressure na, dapat di ka bumagsak kasi malaking pera yan eh. Malaking pera ang ilalabas mo dyan. Kaya dapat hindi ka pwede bumagsak. So, makakatulong din yun to push yourself. No? Saka, ang doon, manual flight planning talaga doon. Hindi kami gumamit ng flight planning systems. Kumbaga, maps talaga. Aeronautical charts, tapos may plotter, may nav plotter, tapos yung flight computer na
yung bilog, yung ginaganon-ganon pa, yun talaga yung ginagamit doon. Tapos yung calculator mo, hindi pwedeng scientific calculator, dapat palengke calculator lang, ganon. Yung basic functions lang. Ayun. So maraming salamat po ulit sa pagsama sa akin. Muli po, ako po si Nat Pelicano, isa po akong flight dispatcher dito sa Saudi Arabia. And goal po natin na mailapit yung aviation knowledge sa mas nakararaming Pilipino. Kaya tayo nagko-content ng patungkol sa aviation. Ayan. So maraming salamat po ulit sa panonood. Safe flight.